Nilabas na po ng FKM Philippines ang pinakabagong adventure style na maxi scooter. At ito nga po ay ang FKM Venture 400. Maxi scooter po ito na expressway legal pero adventure style po siya. Ang tindi rin po pala ng tindigan nito pong pinakabagong maxi scooter ng FKM Philippines na kanilang nilabas kamakaraan sa Makina Moto Show. Ito po pala ang pinakabagong FKM Venture 400. Isa po itong maxi scooter na expressway legal. Ito pong kanyang main headlight ay agaw pansin dahil nagkaroon po siya rito ng 4 na projector lights. Naka full LED na po yan at asahan natin na maliwanag ang buga ng kanyang ilaw. At dito po sa middle, meron na po pala itong built-in na dashcam. Hindi lang po rito sa harapan dahil meron din po ito sa likuran. Ang kagandahan po nito ay nakukonek po ito sa mobile phones at yung kanya pong recording ay direct na po na magsisave sa inyong mga mobile phones. So effortless na rin dahil nga naka-direct recording na po siya at yung files ay directly masisave sa inyong mobile phones kapag nakakonek na po ito. At ito pong kanyang spike dito po sa gitna, ito po yung kanyang nagsisilbing parang kilay or daytime running light. Mabangis na rin dahil nagkaroon po siya rito ng extension cover na parang nagsisilbing kanyang mga pangil. At clear color naman po ito pong kanyang mataas na windscreen at ito po ay manually adjustable. Located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang full LED na turn signals. Ito pong kanyang side profile, napaka-bulky dahil nga malaki. Maxi scooter kasi ito. So meron po siyang decal rito na gray, white. Tapos nagkaroon po pala siya rito ng carbon finish. Tapos may nakalagay po rito na FKM. At ang kagandahan pa po rito po sa pinakabagong FKM Venture 400 ay meron na po itong pre-installed na crash guard. Ayan o. So pre na po yan. Kapag inabil nyo po ito pong maxi scooter na ito ay nakakabit na po talaga yan. Bukod dyan, may pre-installed na rin po ito na mini driving light. So, syempre, magkabilaan yan. So, hindi mo na kailangang mag-additional expenses dahil kailangan mo pang bilhin yan sa ibang mga scooter. Pero dito po ay kasama na po siya. Straight out from kasa, mayroon ka ng crash guard at built-in na mini driving light. So, malaking bagay po yan. At the same time, syempre, maporma na po siyang tignan. Ready na po talaga siya for adventure. Pagdating po sa kanyang front suspension, ito po pala ay gumagamit ng telescopic fork na black color. Meron po siyang light reflector dito. At meron din po siyang rubberized na cover para po maging protection at hindi mapasukan ng dumi. Ito pong ating front suspension. Green color naman po, ito pong kanyang front fender. At ang kagandahan po pala nito pong maxi scooter na ito ay naka-spokes alloy rim po siya. So, ang kagandahan niyan, makakapag-absorb po yan ng mga lalakas na impact. Kung i-compare natin doon po sa mga mags na pwedeng mabasag. Kaya para sa akin, plus point yan at maangas po siyang tignan. At ang sukat naman po ng kanyang gulong, rito po sa harapan ay mayroong sukat na 120 by 70-14. CST tires po yan at ito po ay naka semi-dual purpose pattern tires. At ito pong kanyang front braking system, ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pad caliper with ABS na po ito. Dumako naman po tayo rito po sa bandang itaas. Silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Napakalapad po at napakalaki nito pong kanyang meter panel display. Switch po natin dahil naka-activate naman po ito pong maxi scooter na ito para makita po natin yung kanyang display. Nandirito po yung kanyang mga light indicators. Meron siyang ABS, high beam, smart keyless, engine check warning, yung kanyang turn signals indicator. And then ito po yung kanyang meter panel display, no? Maporma din naman po siya. So ang kagandahan naman po nito, yung themes ay napapalitan. Pwede ring automatic, no? Pwede po siyang maging black or white, depende po sa ating riding condition kung gabi man or daytime man or nighttime. Makikita po natin dito po sa kanyang meter panel display yung kanyang speedometer, yung kanyang RPM, odometer, trip meter, yung kanyang TCS kapag naka-on, yung kanyang recording, yung clock. Max average niya po is 135, yung kanyang speed. At yung kanyang average fuel consumption ay 38 km per liter. So, pagdating naman po, rito po sa kanyang mga button selectors, meron po itong passing light. Meron po siyang high beam and low beam.
turn signal selector at horn. Pakinggan po natin ang kanyang horn. So parang palobat na, no, mahina yung kanyang horn. At ito naman po yung kanyang additional mga navigation para naman po rito sa ating meter panel display. So i-try nating i-navigate. So press po natin itong down arrow. Mayroon din po pala itong tire pressure monitoring, set nga natin. Ayan. So makikita nyo naman yung green line na yan, yung bilog na yan, ay nakikita natin kung ilang bar, gaano katigas or kalambot yung ating front and rear wheel. So yun ang kagandahan niya. Mayroon na po pala siyang tire pressure monitoring. So next natin, back muna natin. Tapos dito yung kanyang information bar. So pwede kang pumili rito ng mga preference mo na gusto mong makita sa kanyang digital display. Next. So ito po yung aking sinasabi kanina na pwede nyong i-scan para ma-connect nyo po yung inyong mobile phones dito po sa motorcycle at dyan nyo po ma-access yung kanyang camera. So ito pong kanyang camera, ayan makikita nyo, both front and rear, magre-record yan at ang kagandahan yan kapag nakakonect na ito pong ating mobile phones dito po sa scooter ay dito na rin po magsisave sa ating mobile phones yung kanyang recording. Next natin. So pagdating naman dito sa mga time settings, pwede kang mamili kung 12 hours or 24 hours military time. And then next natin, nandirito naman po yung kanyang display setting. So nilagay natin yan sa automatic para pag daytime, puti po siya kagaya ngayon. Pero pag nighttime, black background naman po siya. So depende po yan sa ating surroundings. So yun ang kagandahan para hindi po masakit sa mata. So magdidim po siya pagdating ng gabi. Next, language, of course English. Metric British switch naman po yan. Phone link, ayan. So bago po natin i-connect yung ating mga own devices or mobile phones, ay mamimili po tayo rito kung Android ba or iOS yung ating gagamitin. So DVR setting, ito naman po pipili po tayo rito kung anong gusto nating i-record, kung front lang or rear. So nilagay ko yan sa front and rear para both po yung kanyang coverage kapag nagre-record. Next. Yan. So yun po yung mga makikita natin dito po sa kanyang settings. Dito naman po sa kabila, ito pong kanyang mga button selectors, meron po siyang TCS. So ang kagandahan po pala nito, ayan o, nata-turn on and off yung kanyang TCS, meron na siyang sariling button. Naka-on yung kanyang TCS. So ang gagawin natin, ito turn off natin. Ayan, nakita nyo, nagkaroon ng X yung kanyang TCS. So ganun lang kadali patayin yung kanyang traction control. So kung halimbawa nasa rough road kayo or buhanginan, pwede nyong patayin agad in just one push button lang. And then nandirito naman po yung kanyang hazard button. Activate natin, meron po siya ritong indicator. Tignan natin dito sa harapan. Yun yung kanyang signal lights. So maririnig natin, may sounds po yung kanyang hazard button. So kapag magsisignal ka sa left and right, maririnig mo. So mayroon siyang reminder. So off po natin, ito pong kanyang hazard button. May on and off, ito pong kanyang main headlight at yung kanyang electric starter. Itim po ang kulay, nito pong kanyang mga handle grip, habang chrome color naman po ito pong kanyang mga brake levers. At ito po ay adjustable. Adjustable din po dito sa kabila. At mayroon po itong park brake lock ito. Mayroon po siya. So magagamit naman po natin yan pagdating po sa mga uphill and then downhill parking situation. Hindi po magi-slide ito pong ating scooter dahil maglalak po ito pong kanyang gulong rito sa likuran. At ito po palang kanyang handlebar cover ay nagkaroon po pala siya rito ng carbon finish, tas green, carbon finish ulit rito sa gitna at may nakalagay naman po rito na FKM. At napansin ko lang po, mayroon na din po pala itong handguard at dahon type naman po. Ito pong kanyang mga built-in na side mirrors. At pagdating po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng smart keyless system. Included na po rito yung kanyang fuel at set opener. So buksan natin, ito pong kanyang fuel tip. Push lang po natin yan. Tapos nandyan na po siya.
Pihitin lang po natin para magbukas po ito pong kanyang fuel tip. Yun. So napakabilis lang naman niyang buksan at madali lang naman po siyang ibalik, hindi po siya hard. So ulitin po natin. Yun. Ito naman po pala ay mayroong fuel tank capacity na 17.4 liters at mayroon naman po itong average fuel consumption na 38 kilometer per liter. Medyo matipid, no? Para sa 400. Pero kapag nasa sagad naman po yung inyong takbo, malamang papalo yan ng mga 30 kilometer per liter. So depende po yan sa inyong riding habit. Kung halimbawa kayo po ay kaskasero, syempre mas malakas po yan sa gas. Pero kung takbong pogi lang, syempre alam mo na, 'di ba? Matipid po kahit anong motor, basta takbong pogi lang. Mayroon naman po itong 2 front pocket. Buksan naman po natin. So dito po pala, mayroon po palang switch dito. So magbubukas na po siya. Napakalaki po nito pong maxi scooter na ito, pero bakit maliliit yung kanyang mga front storage or front pocket? Kasya naman siguro ang mobile phones dito, yung mga size 5. Pwede po tayong maglagay rito ng mga gloves and coins. At dito naman po pala sa gitna, mayroon na po pala siyang built-in na USB Type-A port. Para po sa mga kababayan natin na mahilig mag-travel, so gagamit na lamang po kayo rito ng USB cable, makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga dalang mobile phones at gadgets. Kaya magandang specs din yan, yung pagkakaroon ng USB para sa isang scooter dahil makakapag-charge ka anytime you want. Sakyan po natin ang pinakabagong FKM Venture 400 para maipakita ko po sa inyo kung gaano nga ba ito kataas. Para po sa mga magtatanong, ang height ko po ay 5'6". Ito na lang po yung inyong gawing seat height reference. Para po sa tulad ko na 5'6" in height, lapat naman po yung ating mga paa. Kaya masasabi ko na komportable ito para po sa mga tulad ko na 5'6" in height. At kung akin naman pong tatantyahin ay kayang-kaya naman po itong maabot na mga 5'4" and above. So pasok pa rin, no? Talagang napaka-friendly user kapag FKM po yung naglalabas. Ito pong kanyang upuan, napakalapad po nito. Nakaumbok rito sa bandang gitna. So mas mataas po ng bahagya yung ating back rider seat at mas mababa naman yung ating rider seat para mas abot ng ating rider yung ground, di ba? Para friendly user po siya. So mamaya sasakyan natin para makita natin kung gaano naman kataas itong maxi scooter na ito. Black color po ito pong kanyang seat cover. Malambot po ito pong kutsyon na ginamit nila rito. Ayan, comfortable sakyan to. At yung tahi naman po niya ay matibay. Buksan naman po natin ito pong kanyang upuan para makita naman po natin yung kanyang under seat compartment. Press lang po natin ito. Tapos press ulit natin. Hold lang po and then ayan, nagbukas na po siya. Check po natin ito pong kanyang underseat compartment. Ito pong kanyang underseat compartment, ito po yung maxi scooter na nakita ko na halos wala po siyang seat storage. Kasi rito, flat na po siya. Nandiyan po yung kanyang battery compartment. At dito po, hindi po kakasya rito kahit yung half-face helmet. Talagang maliit lang po siya. Hindi ko alam kung anong nangyari, bakit ganyan kalaki itong maxi scooter na ito. Pero halos wala po siyang paglagyan or yung kanyang seat storage. Kaya ang ideal na lang po rito ay maglagay na lamang po kayo ng malaking top box at side panners para magkaroon po kayo ng additional na mga storage. Ito pong kanyang integrated na grab bar ay gray color po ito. Diecast po yan, makapal, matibay. At converted na rin po pala ito as rear carrier. So straight out from casa, pwede na po kayo agad maglagay rito ng top box para mayroon po kayong storage dahil nga sadyang maliit talaga ito pong kanyang underseat compartment. Ayan, flat. So halos wala ka talagang mailalagay rito. Dito lang pwedeng maglagay ng ating mga personal needs sa biyahe. Ito pong kanyang pillion board, mahaba po ito at malapad. At ang kagandahan po niyan, mayroon po siyang footrest extension. Mayroon po siyang rubber cover on top na anti-slip. Sakyan naman natin para masukat natin kung gaano nga ba kalapad ito pong kanyang pillion board. So, ayan, spacious naman po siya. Kasyang-kasya po yung ating mga paa, kaya comfortable po siya. And then, pwede po nating i-stretch yung ating mga paa kapag nangangalay na dito po sa kanyang footrest extension. Saktong-sakto rin yung size nito pong ating paa. Ayan, unlike others na parang nakatingkayad ka. Kaya
hindi siya comfortable. Pero ito, masasabi ko, talagang spacious yung design ng kanyang footrest at ito pong kanyang pillion board. Baba muna tayo. At ito po pala ay equipped with side stand engine cutoff switch, tubular po pala na metal, ito pong kanyang side stand at center stand. Alloy naman po, ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. Ito pong kanyang side profile, napaka-bulky nung part na to. Green combination with black color. At mayroon po pala siyang carbon finish dyan. May nakalagay naman po rito na Venture na decal at 400. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang CVT cover. Black color po ito, may naka-intact na FKM and black color at itim din po ang kulay nito pong kanyang airbox cover. Nagkaroon ng touch ng carbon dito at may nakalagay po rito na 4 valve liquid cool. At pagdating po rito po sa kanyang rear shock absorber, ito po pala ay gumagamit ng dual gas charge shock absorber. Ayan o, adjustable po siya. Alloy po yung kanilang ginamit dyan. Black color naman po yung kanyang coil spring. At yung kanyang baso ay gold color. So ito po, makakapagbigay po ito ng outstanding na bouncing performance. Silipin naman po natin, ito pong kanyang taillight. Maporma, ito pong kanyang taillight. So buksan po natin para mas ma-appreciate nyo yung kanyang ilaw sa likuran. At makita din naman natin kung gaano kaganda yung kanyang design. Yun o, yun po yung mismong logo ng FKM, no? Para po siyang pakpak ng eagle. So talagang maporma yung kanyang design. At nandirito po pala, ito pong kanyang rear camera. Ito po siya. So doon sa front at rear, sabay po yan, nagre-record. Pero pwede kang mamili kung harap lang or likod yung gusto mong i-record. At naka full LED na rin po, ito pong kanyang mga turn signals. Mayroon po siyang LED na plate light, may light reflector. At ito pong kanyang rear fender, ang kanya pong nagsisilbing plate holder. At pagdating naman po sa kanyang rear braking system, ito po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pad caliper. With ABS po ito at traction control system. Naka-spokes rim set po ito na black color. At ang sukat po ng kanyang gulong rito sa likuran ay mayroong sukat na 150 by 70-13. Tubeless na po ito. CST po yung kanyang brand. At ito po ay naka semi-dual purpose pattern tires. Ito pong kanyang exhaust pipe ay combination ng gray-black para sa kanyang head protection guard. Black yung kanyang tip at mayroon po itong single exhaust. At ito po ay gumagamit ng liquid cooled para po sa kanyang cooling system. Napaka-astig din talaga. At talagang bulky kapag mga maxi scooter, kaya talagang maporma silang tignan. Bagay na bagay ito para po sa mga kababayan natin na nag-out of town. Dahil nga, expressway legal. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 400 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 21.7 kW at 7,000 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 33.5 Nm at 5,500 RPM. At ang presyo po ng pinakabagong FKM Venture 400 ay nagkakahalaga po ito ng 288,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 57,600 pesos. At meron po itong monthly installment na 10,983 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado ka pong maglabas nito pong pinakabagong maxi scooter na ito, ay maaari nyo po akong i-PM at i-message para matulungan ko po kayo na makapaglabas ng inyong dream maxi scooter. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover, di kaya helmet, ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap.